Kung nagsasawa ka na sa adobo, ibahin mo naman yung luto sa chicken liver at balon-balunan, siguradong magugustuhan mo. Gagawa ko ng apretada pero ang gagamitin ko yung chicken liver at saka yung balon-balunan. Pero uunahin ko munang iprito yung patatas at carrots, masarap kasi kapag piniprito na muna. Tapos yung gizzard o yung balon-balunan, napakuluan ko na yung kagabi kaya medyo malambot na. Ganun yung ginagawa ko kapag nagluluto ako ng gizzard o yung balon-balunan, pinakukuluan ko muna para malambot ng husto. After nga ng ilang minuto, ayun na nga at luto na yung ating patatas at carrots kaya hinango ko na muna. Sunod naman nilagay ko naman yung bell pepper. Pinrito ko lang yan ng ilang minuto, optional lang naman yan kung gusto ninyong iprito o hindi. Tamang prito lang yung ginawa ko tapos hinango ko na. Medyo madami yung nailagay kong mantika kaya binawasan ko na lang at nag-iwan na lang ako ng kaunti. Tapos nag-start na rin ako mag-isa ng sibuyas at bawang. Continuous lang ako sa pag-isa hanggang sa maluto na yung sibuyas, tapos gagamit nga din pala ako ng sariwang kamatis. Bumili ako ng 2 piraso pero kung ayaw ninyong gumamit ng sariwang kamatis, pwede rin namang hindi kayo gumamit. Ginisa ko lang yan ng husto para maganda yung pagkaluto, tapos nilagay ko na yung tomato paste. Pwede rin kayong gumamit ng tomato sauce pero ako mas preferred kung gumamit ng tomato paste ngayon. Siguradong nanonood ka pa rin, paki-comment mo naman kung tagasan ka para malaman ko kung saan napapanood yung aking video. Continuous lang ako sa paghalo sa mahinang apoy para hindi masunog. Sunod naman atay ng manok naman yung nilagay ko, yung balon-balunan kasi medyo malambot na kaya hindi ko na muna inilagay. Isinangkotsa ko lang muna ng ilang minuto yung atay bago ko naman nilagay yung balon-balunan. Matagal kasing palambutin kaya ang ginagawa ko muna, pinapakuluan ko muna para madaling maluto. Tulad sa atay, sinangkotsa ko lang din to ng ilang minuto bago naman ako naglagay ng kaunting patis. Para lalong maging malasa, naglagay na rin ako ng powder na paminta. Baka sakaling nanonood ka pa rin, paki-like and share mo naman para madami naman yung makapanood. Sa mga followers at bagong pasok sa aking page, maraming salamat po sa inyo at welcome po sa inyong lahat. At kung hindi ka pa nakapollow sa akin, paki-follow mo na lang ako para updated ka sa mga susunod. Nailagay ko na nga rin pala yung pinagpakuluan ko ng balon-balunan. Kung sakaling naghahanap kayo ng ibang luto, subukan ninyo yung ganito, siguradong magugustuhan ninyo. Para maiba naman, hindi yung puro adobo na lang yung ginagawa sa atay at balon-balunan. Pakukuluan na lang natin yan hanggang sa kumonti na lang yung sabaw. After nga ng ilang minuto, ayan na nga at medyo kaunti na lang yung sabaw kaya nilagay ko na yung patatas at carrots. Baka may iba kayong alam na luto sa ganito at masubukan, i-comment nyo na lang sa ibaba. Continuous lang ako sa paghalo, medyo nadadamihan pa ako sa sabaw kaya pakukuluan ko pa yan. Pwede rin pala kayo mag-add ng sili dyan kung gusto nyo ng medyo maanghang. Nakalimutan ko nga lang din maglagay dyan, nailagay ko na nga rin pala pati yung bell pepper. After a few minutes, naglagay rin ako ng pampalasa pero konti lang muna yung inilagay ko, mahirap na kapag sumobra. Hinalo ko na muna para mag-mix lahat yung mga inilagay ko. Pagtikim ko kulang pa sa alat kaya dinagdagan ko na lang ng kaunti. Tapos another halo uli yung ginawa ko. Pinainin ko pa yan ng ilang minuto, gusto ko kasi yung medyo kaunti na lang yung sauce. At nang maluto ng mga lods, nagsali na ako sa lagayan. Paano mga lods, kain na muna tayo, kanyama na talaga.